learners! Welcome sa ating new episode ng ating learning vlogs. Ngayon naman ay susubukan nating talakayin ang aralin sa musika ng mga bata sa ikalawang baitang. Handa na ba kayo para sa ating new episode ngayong araw na ito? My name is Teacher Larissa at narito ng ating new lesson para sa ating new episode for today. Music Learning Episode: Pagkakaiba ng pagsasalita at pag-awit. Ano ang pagkakapareho ng pagsasalita at pag-awit? Ano naman ang pagkakaiba nila? Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matutukoy ang pagkakapareho at pagkakaiba ng pagsasalita at pag-aawit. Tignan mo ang mga larawang ito. Alin sa dalawang larawang ito ang nagpapakita ng pagsasalita? Alin naman ang nagpapakita ng pag-awit? I-comment mo sa ilalim ng video na ito ang iyong sagot. Ang pagsasalita at pag-awit ay parehong gumagamit ng tinig. Ang mga sinasambit at kinakanta natin ay binubuo ng mga salita na siyang nagbibigay ng kahulugan dito. Sa tulong ng ating bibig at ng iba pang bahaging panloob ng ating katawan, tayo ay nakakaawit at nakakapagsalita. Mapapansin mo na sa payak o simpleng pagbigkas ng mga salita ay walang malinaw na tono. Samantalang kapag ikaw naman ay umaawit, maririnig mo ang pagtaas o pagbaba ng iyong himig o tono. Kapag ikaw ay nagsasalita, mapapansin mo na tila iisang tono lamang ang iyong ginagamit. Ang pagsasalita ay binubuo ng tunog at baybay. Samantalang sa pag-awit naman, ang iyong tono o himig ay tumataas o bumababa. Kinakailangan munang matutunan ng isang batang tulad mo ang magsalita bago mo mabigkas ang unang linya ng isang awitin. Ang pagsasalita ay likas sa isang tao, samantalang ang pag-awit naman ay hindi. Ang pag-awit ay isang natatanging kakayahan. Ang pag-awit ay mas nangangailangan ng puwersa o lakas ng katawan kung ikukumpara natin sa pagsasalita. Handa ka na bang gawin ang ating mga gawain sa araling ito? Tara na! Para sa ating unang gawain ay basahin mo ang iba't ibang liriko ng mga awit pambata sa ibaba. Una ay bigkasin lamang ito. Pagkatapos ay subukan naman itong awitin. Gawin mo ito sa gabay at patnubay ng iyong tagapag-alaga sa bahay. Maaari mo itong i-video upang ipasa sa iyong guro. Para sa ating ikalawang gawain ay isulat mo ang PS kung ang pahayag ay ukol sa pagsasalita. Isulat mo naman ang PA kung ito ay ukol sa pag-awit. Una, walang malinaw na pagtaas o pagbaba ng tono. Pangalawa, mayroong malinaw na himig o takbo ng mga nota. Ikatlo, mabilis ang pagbigkas o pagbaybay ng mga salita. Pang-apat, may mahahabang pagbigkas o tunog ng mga baybay. Panglima, likas itong natututuhan at ginagawa ng tao. At panghuli, kailangan munang matutong magsalita bago ito magawa. Isulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Para sa ating ikatlong gawain ay basahin mo ang tula. Bigkasin ang mga salita ng may puso at damdamin. Pagkatapos ay subukan mo itong kantahin gamit ang himig ng awiting Twinkle Twinkle Little Star. Gawin mo ito sa gabay ng iyong mga kasama sa bahay at maaari mo rin itong kuhanan ng video upang ipasa sa iyong guro. Nabigkas mo ba ng wasto ang mga salita? Nakanta mo ba ito ng may kaaya-ayang tunog at tono? Anong mas nagustuhan mo? Ang pagtula o pagkanta ng mga liriko? Bakit? Para sa ating panghuling gawain ay punan mo ang mga patlang ng mga wastong konsepto upang makabuo ng makabuluhang talata tungkol sa ating aralin. Maaari mong gamitin ang mga salita sa loob ng kahon. Tulad ng pagsasalita, ang isang awitin ay binubuuri ng iba't ibang at ginagamitan ng tinig o boses. May kaukulang lakas,
diin at haba ang bawat tunog ng baybay. Ang pagsasalita at pag-awit ay mabisang paraan ng paglalahad ng tandaan na ang bawat salita ay maaaring magdulot ng saya o sa ibang tao tulad ng isang awitin. Kaya, ingatan ang mga salitang sasambitin at maging ang tono at lakas nito. Muna ang sasabihin bago ito bigkasin at pumili lamang ng mga angkop na salita o awitin para sa isang tao o pangyayari. May natutunan ka ba sa ating episode for today? If you like this video, do not forget to hit like and subscribe sa ating channel at i-ring mo na rin ang iyong notification bell para manatili kang updated sa ating mga susunod na learning videos. You can also follow me on my different social media accounts for more updates. See you again sa ating next video. Bye-bye! Maaari mo nang markahan ang iyong mga sagot sa pamamagitan ng susi sa pagbubasa